life as a Lady Panda Rider of Olongapo City, and this is my journey. Ano nga ba ang buhay ng isang katulad ko? Yung tipong normal lang sa karamihan, pero ngayon, ipapakita ko sa inyo yung totoong mundo ng isang delivery rider. Welcome to my life bilang isang Lady Panda Rider ng Olongapo City. Siyempre, ang aking paghahanda ay isang pagkain ng oatmeal. After kumain, siyempre maliligo na as. After kumaligo, nag-toothbrush lang ako bago ako mag-ayos ng mukha. So, naglagay lang tayo ng moisturizer dyan dahil alam naman natin yung init ng araw nakaka-dry. So, yan. And then, nag-ayos ng mukha at buhok. Dahil kailangan mukha tayong presentable. Alam naman natin na hanggang umaga lang yan. Pero, at least, I did my routine to look presentable bago pumasok. And, papasok na tayo! 30 minutes before the main shift. Pwedeng-pwede na. So, ang ginawa ko lang is nag-verification muna tayo ng shift natin. Yan. Tingin dito, tingin doon. Yan. Sundan natin sa cellphone. Then, after nyan, nag-wait lang tayo ng booking since malapit lang yung bahay natin sa lahat. Nasa sentro nakalakit yung house ko and yes, after ilang minuto lang, nagkaroon din tayo ng booking. Sa mga nagtatanong kung paano maging isang panda rider o saan mag-a-apply, ilalagay ko na lang yung link sa caption. Maraming nagtataka sa atin kung bakit mas pinili ko maging Lady Panda Rider. Isa na rito si Sir Arnel Nebrida. Ang tanong niya, bakit mas pinili mong maging food panda biker kaysa magtrabaho sa mga restaurant or agency na naka-aircon? Sa panda kasi, babad ka sa init. Sana masagot. Ride safe palagi. Thank you so much, Sir Arnel Nebrida, sa napakagandang tanong nyo. Ano yan? Kung Miss Universe ata na. Bago ko sagutin yung mga katanungan, mag-pick up na pala tayo sa Jollibee to Fair School of Subic Bay. And shoutout na rin po pala, pinili ko maging isang Lady Panda Rider dahil sa isang word, freedom. Freedom pagdating sa time, sa pag-earn, and I take this opportunity bilang diskarte ko para mapabilis makapag-ipon para sa mga pangarap natin ang magkaroon ng sarili kong business. At dahil sobrang tirik na ng araw, so nagsuot na muna tayo ng shield for our face, pwede nang mang-hold bang bang bang. Sobrang saya ko sa work na ito. I feel confident, I can show and I can use my potential. At dito ko naramdaman na kaya ko pala. Kaya ko maging independent, kaya akong kumayod, kaya ko mag-stand on my own. Wala kaming boss na nakabantay palagi. Pero ang daming tinuturo ng trabaho na to. Sipag, tiyaga, time management, alertness, at critical thinking, pagbabudget, disiplina, at tiwala sa sarili. And the best part, I have time for myself. Hindi man ako naging sundala gaya ng pangarap ko noon, pero dito, I realize something. I still serve people in my own way, and that makes me happy. Walang trabahong mahirap kapag masaya ka. At syempre, hindi kumpleto ang araw naming mga rider kung walang aberya. At doon papasok ang Episode 2! Doon nyo malalaman ang totoong kalbaryo ng isang katulad ko. If you wanted to be a panda rider too, just click the link in the caption. And this is me, Revsi, Lady Panda Rider of Olongapo City, and this is my journey. Don't forget to like, share, and follow my journey para masubaybayan nyo ako kung saan ako dadalhin ng pagiging Lady Panda Rider ko. See ya!